May napanood akong video dito na isang vlogger na ini-interview niya yung mga babae kung magkano ba talaga dapat yung salary range ng isang lalaki para pumayag sila na ligawan sila ng lalaking yun. Napanood niyo ba yun? Nag-viral yung mga video na yun. Halo-halo yung komento ng mga tao. May mga nagsasabi na demanding naman ng mga babaeng to. May mga nagsasabi din na may requirements pala para i-date ka ng isang babae. Kailangan maganda yung sahod niya. Yung mga babae, sumagot sila ang gusto nila 30k yung sahod ng lalaki a month. Yung iba naman sumagot 40 to 50k. Ang tanong dyan, masama ba na yung babae ang gusto nila sa lalaki na i-date sila ay maganda yung kinikita? Masama ba na ang gusto nila i-date sila ng lalaki na sumasahod ng 5 to 6 digits a month? Okay, pag-usapan natin yan. Panoorin mo ito mabuti. Sa totoo lang, walang masama. Walang masama ako maghangad yung babae ng ganun. Kung ganun yung standards nila, hayaan nyo sila. Hindi masama ako maghangad yung babae ng isang lalaki na sumasahod ng 50,000 naman o 100,000 naman, 1 million naman. Karapatan nila yun eh. Gusto nila yun. Siyempre, iba mga lalaki, tayo sasabihin natin, grabe naman. Kaya ang realidad mga tol. May mga babae talaga magsiset ng standards ng ganun. At hindi natin sila pwedeng pigilan dahil yun yung gusto nila. Pero teka lang. Bago ka maghangat ng ganung klaseng lalaki, make sure na ikaw yung babae na kaya kasikasuhin tong lalaking to tuwing papasok siya sa trabaho. Kaya mo siya ipagluto ng almusal bago siya umalis. Pag uwi niya ng bahay, may pagkain na sa lamesa. Pag-aalaga ka ng mga anak nyo, aasikasuhin mo siya sa bahay. Hindi bilang katulong kundi bilang kapalit na lang sa mga sakripisyo at sa lahat ng mga binibili niya o ibibigay niya pa para sa'yo. Nagtatrabaho yung lalaki. O sige, nandun na tayo. Housewife ka ngayon. Nakuha mo yung lalaking pasok sa standards mo. Pero ito isipin mo. Hindi pwedeng puro layaw o hindi pwedeng puro material na bagay ipabibili natin. Hindi natin pwedeng i-train tong lalaking to. Masakit to, nakakairita sa tainga yung mga sinasabi kong salita. Pero oo, paano ma-maintain ng lalaki yung ganong klase ng monthly income kung ikaw mismo dumidrain sa kanya? Siguro kung may karapatan tong mga babae to na magkaroon ng standards na yung lalaki kumikita ng ganon, siguro dapat may karapatan din yung lalaki na ang standards niya ay yung babae nga asikasuhin siya. Tutulungan siya suportahan sa mga pangarap niya. Na oo na ipoprovide niya yung ganong klaseng halaga. Pero dapat may kapalit na pag-aasikaso. Para naman ganahan ka sa pagtatrabaho. Totoo, di ba? Hindi naman pwedeng laging babae lang yung magbe-benefit sa relasyon. Doon na lang tayo sa totoo. Kasi ikaw bilang lalaki, oo, pasok ka sa standards ng babaeng yun. Pero mag-i-stay ka ba sa kanya o hindi kanya inaasikaso? O sige, bigay ka, provide ka sa kanya. Pero yung pinoprovide mong pera sa kanya, lustay lang siya ng lustay. Hingi lang ng hingi. Pero ni hindi ka man lang mapagluto ng pagkain bago ka umuwi o bago ka pumasok sa trabaho. Yung mga anak nyo nagkikitata na pero siya okay lang at least puro forma siya nabibili niya lahat ng gusto niya. Okay ba sa inyo yun mga tol? Siyempre hindi. Hindi ko sinabing lahat ng babae na may ganitong klaseng standards ay walang pakialam sa mga lalaki na ang habol lang nila yung monthly income ng lalaki. Hindi po lahat ng babae ganun. Unawain yung mabuti tong video na to bago kayo magalit, okay? Dahil maraming babae dyan na alam nila sa sarili nila na kaya sila nag-set ng standards na ganun na gusto nila kumikita yung lalaki ng 30, 40, 50 o 100k a month kasi alam nila sa sarili nila na kaya nilang tumbasan yun ng pag-aasikaso. Pagmamahal, hindi nila hahayaan madarin yung lalaking yun. At alam kong maraming ganong klaseng babae na nanonood ngayon sa video na to. Kayo ba mga madam? Based sa standards nyo, magkano nga ba talaga yung monthly income na kailangang i-provide ng lalaki para i-date ko siya? Uulitin ko, hindi masama magkaroon ng standards ng ganun. Siyempre babae ka eh. Mas maganda rin talaga yung makuha mong lalaki yung kaya niya mag-provide. Alam mo may kakayanan siya. Pero hindi ibig sabihin na porket hindi kaya ng isang lalaki na i-provide yung ganong monthly income pero mahal mo talaga yung lalaki na yun. Eh hindi mo na siya bibigyan ng tsansa. Kasi